So tanong, paano na tayo mag-create dito ng katulad ng pinakita ko sa inyo? Example, ganito. Meron ako mga models dito na pwede kong gamitin or pwede ko mag-import as you would go here, file, import. Pwede kayong mag-import ng 3D model. Kung meron kayong makuha sa internet, pwede kayong kumuha ng tinatawag nating OBJ file, okay, object file. Or you can import an image as a background, image as light, and marami rin kayong pwedeng export. Papakita ko sa inyo paano mag-export. Pero para magsimula tayo, kung kayo ay sumusunod sa akin, sinusundan nyo yung ginagawa ko, I can use the models here or the basic shapes. For example, pwede kong i-drag yung sphere papunta dito. Diba? Meron na tayong sphere. Anong kaibahan ng pag-drag ng sphere versus sa pag-double click? Ganito po. I-delete ko muna yan. Pag di-double click ko to, ang mangyayari dyan is it would go to the center or the origin of our canvas or na ating virtual playground. Diba? So, paano natin nalaman na 0, 0 to? Ito, tingnan yung position. 0, 0, 0. Okay? Yan. So, pero pag nag-drag kayo, let's say, dinrag natin to papunta dito, nakita nyo, you can be very precise on where do you want to position a specific like model on this. For example, yan, ginawa natin, lagyan natin siya dyan. Diba? Yan. So, nakita nyo, nag-move naman ako ng x-axis naman. Okay? So, delete natin yan. Yan po ang pwede nyo magawa dito. For example, if I go to models, let's say gusto kong gumawa ng magpanggap tayo. Kunwari gagawa tayo ng isang mock-up ng isang coffee shop, di ba? Kunwari, meron tayong kliyenteng coffee shop. Pwede natin gawin 'yan. I-delete natin 'to. Tapos lagi tayo dito ng coffee cup, di ba? Pag tap natin ng coffee cup, tingnan natin kung papasok 'yan dito. Last time kasi hindi gumagana. Ayan, okay. So meron akong coffee cup. And let's say meron akong coffee bag kasi syempre coffee shop yung natin, yung client natin, no? So ang gandahan nito, nag-overlap siya kasi kinilik ko, pwede niyo i-move to. Tapos meron kayong makikita dito tinatawag natin na universal manipulator. Hindi po 'yan yung X nyo. Okay? Ito po ay tinatawag natin universal manipulator because it does everything in one place, in one tool. As you would see here, pwede tayong mag-move. Yan. Pwede rin tayo mag-rotate. So, puntahan nyo lang yung pinaka-axis. Yan, tingnan nyo. Nag-rotate ako dito. Okay? And then, you can also rotate. And kung gusto nyo i-scale, pwede nyo scale yan dito using this. Nakita nyo yung pinaka-box na yan. Pwede nyo scale. Kasi gusto natin medyo mataba yung ating coffee bag. Okay po ba? Check ko nga, nandiyan pa ba kayo? Paki-comment nga, yes. Tingnan natin kung nandiyan pa kayo. Ayan. Baka gusto niyo magpa-shoutout. Okay? Shoutout nan. Okay. So as you would see here, anong susunod natin gagawin dito? Meron na tayong model. Ang susunod natin, sa ating assets, ito yung model natin. If you click on that, lahat lang ng model yung lalabas. Diba? Lahat lang ng model yung lalabas dyan. If we click on the next button, which is materials, nakita nyo, ang daming magandang materials dito. In our case, yung ating coffee bag, meron na siyang material na nandito. Tignan natin let's say, gusto nating lagyan to ng parang walnut oops, nasa na? Ano yun? Bakit mo ba yung dictionary ko? Yan, lagay ko dito. Yan, so, i-drag ko yan dito sa ating coffee cup. Tignan nyo kung ano mangyari. Gaano kahirap, ganun kadali lang po. Okay? At napansin nyo, yung coffee cup, pag-click natin dito, i-back natin, yung ating coffee cup ay dalawa po ang kanyang parts. Diba? Meron tayong cup at meron tayong lid. Okay? So, pwede nyo galawin yan. Actually, pwede nyo itaas to. Pwede nyo i-rotate. Okay? Yan. Tapos, pwede nating i-move. For example, medyo naka-slant ng konti. Diba? Kunyari, yung coffee na inom na, tapos hindi na ibalik. Pwede natin gawin yan. So, pwede nyo i-manipulate ito. Basta siya ay naka-separate as as individual items. Okay. So, let's move on. Let's say, gusto natin yung ating cup ay plastic, di ba? Yan. Okay. Parang katulad ng mga ibang friends nyo, plastic. Okay, so pwede nyo gawin dyan. I-drag nyo lang yung pinaka-material, i-drag nyo mismo dun sa pinaka-component niya. Di ba? Dun sa pinaka-model. Or, for example, hanap ako dito ng isa pang item. Let's say, hanap ako dito. Gusto ko medyo fancy yung aking coffee bag, di ba? Kunyari, i-drag ko tong parang golden, di ba? Gold yung ginamit ko
coffee bag, yayamanin. Si Biga, paki-comment nga, yayamanin. Diba? Yaman. Okay. As you would see here, paano natin ma-modify itong mga properties na ito? So, binanggit ko sa inyo, pupunta tayo sa ating scene panel, tapos pupuntahan nyo yung coffee bag. Sa loob ng coffee bag, meron kayo makitang button dito. Ang tawag dyan is Select Material. Okay? So, sa loob ng Select Material, if you click on that, ito po ay magbabago. Pag nagbago yan, you can change a specific property of the material itself. Ang tanong, ano bang kaibahan ng dalawang material? Meron tayong dalawang material dito eh. Meron tayong substance materials at meron tayong Adobe Standard Materials. Okay, anong kaibahan nila? Ang Adobe Standard Materials is mga basic lang na mga materials, while yung substance materials, sila po yung mas advance yung kanyang properties. Okay, as you would see here, tingnan natin puntahan natin yung properties panel dito sa gilid at pag-click mo niyan, meron kayong papansin. Pwede tayong magbago dito ng pattern selection. Nakita nyo? Diba? Nagbago siya, Diba? Ayan, diba? Tapos kung gusto nyong baguhin yung kanyang rotation, pwede natin gawin yan. Let's say, rotate natin ng konti. Ayan, nakita nyo? Although hindi siya ganun kaganda, pero as you would see, nagbabago yung kanyang rotation. Diba? Yayamanin talaga yung ating coffee bag. Pero balik ko siya sa 0 kasi mas maganda yung ganyan. Okay? Kita nyo, ang galing. Tapos kung gusto nyo baguhin yung gap, ito yung hindi nagagawa ng Adobe Standard Material. Marami silang mga settings na pwede nyo gawin. For example, kunyari, pwede nating itaas pa yung ating gap para nakita nyo talagang maganda yung ating ginagamit na And kung gusto nyo mas mataas yung kanyang bevel, which is yung umbok niya, o yung pinakalaki ng kanyang extrusion or yung taas, o umbok nga, sabi nga nila, pwede nyo gawin yan dito. Kunyari, gusto nyo mas flat, pwede nyo gawin yan dito, as you would see here. Yan, kita nyo? At marami pa siya mga parameters dito. Luminosity, contrast, U-shift, saturation. At ito pa, pag chinek natin yung miscellaneous, pwede nyo taasan yung kanyang resolution, which is yung quality ng kanyang paghahagawa. Okay? So pagkatapos nito, nalaman na natin kung paano gumagana yung ating materials. Diba? Pwede ka mag-customize ng materials, pwede ka mag-drag and drop ng materials. Gawa pa nga tayo dito ng iba pang component. Let's say, hanap pa tayo ng ibang models dito. Ano ba tayo? Kunyari, meron tayong take-out box, diba? Kasi parang ang feeling natin, meron tayong restaurant, diba? Lagawin natin yan, restaurant. Or meron tayong coffee shop, diba? Yan, coffee shop tayo. And maglalagay ako dito ng iba pang mga materials sa loob nito. Let's say, sample, ito, cardboard, di ba? Kung gusto ko natin, may cardboard tayo dito na material. O, di ba? Tapos, napansin natin, pati yung outer layer nito, meron siyang nakalagay. So, gusto natin, baguhin natin yan. I-click natin to, at papansin nyo, meron siyang mga segments dito. As you would see here, pwede tayong maglagay dito sa sleeves. Let's say yung sleeves natin is diagonal. Ito lang, itong tinatawag nating material na ito. Ayan, nakita nyo? Or, kung gusto nyo medyo fancy pa rin, pwede nating baguhin yan into other options. For example, ito, pwede nating i-drag yung red na stripe material. Pwede natin gawin yan. O, di ba?